Samantala, sa mga biyahero, kapag nawala po ang ating bagahe o gamit sa pag-uwi sa probinsya, labis na po siyempre ang ating pag-aalala. Pero mas nakaka-stress kung ang mawawala ay ang ating kasamang chikiting. Kaya naman ngayong panahon ng bakasyon, narito ang ilang paalala para maging maayos ang paglalakbay kung may kasama kayong mga bata. Narito po ang report. Ngayong Semana Santa, dagsaan na mga pauwi ng probinsya. At syempre, hindi rin maiwasang bitbitin nila mga chikiting sa pagbibiyahe. Si Nova bibiyahe ngayon papuntang Batangas kasama ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Juliana. Inaasahan na raw niyang hindi magiging madali ang mahabang biyahe nila mag-ina. Pag marami ng tao, syempre kinakabahan din ako, baka yun nga mawala. Mahirap kasi syempre bata pa, hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanya. Kaya kailangan mo siya, priority mo siya pag aalis kami. Para masigurong magiging ligtas ang ating mga anak, lalo na sa mga terminal na dagsa mga tao, dapat daw lagyan ng name tag o kapirasong papel ang bata kung saan nakasulat ang pangalan ng bata, pangalan ng magulang nito, address at contact number na tatawagan sakaling mawala ito. Bigyan sila ng mga identification tags. No? So either bigyan sila ng ID, lagi nila dala yung ID, at least para kung sakasakali sila ay mawala, no? At least pwede nilang maibigay sa mga otoridad o sa mga tao kung sino yung hahanapin in case of emergency. No? Kausapin din ng bata bago umalis tungkol sa detalye ng paglalakbay para malaman nito kung paano dapat kumilos sa loob ng sasakyan. At iwasan talaga yung naglalaro at naghaharutan o naglalakad sa bus, sa loob ng bus habang tumatakbo yung bus. Magbaon din ng mga gamot na kakailanganin sakaling mahilo o magkasakit ang bata sa biyahe. No, lagi namin ina-advise sa Red Cross na at least habang bumabiyahe, kahit meron kayo isang maliit na first aid kit man lamang. No? So nandito yung mga konting panggamot, kuwari nagkaroon ng sugat, ng konting injury, no? At saka yung mga common medicines na pwedeng dalhin. No? Siyempre alam naman natin, lalo na sa bata, iba yung gamot pang bata at dun sa matanda. Hindi pwede magkapareho yan. No? Para sa kaligtasan ng bata, huwag daw umupo sa pinakaharap ng bus o pribadong sasakyan. Kung ang bata ay hindi pa talaga makakaupo sa silya, no, hindi siya ina-advise na uupo siya doon sa likod mismo ng driver o yung walang upuan sa harap niya. No? So kailangan talaga at least merong upuan doon sa harap niya para promotekta sa kanya, no, in case na biglang mag-sudden stop yung sasakyan natin. Hanggat maaari, huwag matulog sa biyahe kung may kasamang bata. Dapat maging listo. Siguro hindi na may kasamang bata kung kailangan bumaba sa mga stopover. Importante, dapat alam natin yung body number ng bus. Okay? Kasi alam naman natin kung madalas tayong bumabiyahe, iba-ibang bus po ang nandoon sa stopover at baka mapag-iwanan o maligaw yung bata, no? Lalo na kung papabayaan natin. No? So, kailangan ng magulang, alam niya yung body number ng bus bago siya bumaba at samahan yung mga bata pagbaba. No? Kung kailangan dumiretso sa comfort room, samahan hanggang comfort room yung bata, no? Para hindi matakot o magulat, baka mamaya pabayaan natin paglabas niya po ng comfort room, maraming bus ang nakapila at hindi na niya malaman kung saan siya sasakay. At para hindi maging iritable ang mga bata sa biyahe, bigyan daw sila ng laruan na makakaaliw sa kanila. Minsan nga dahil sa haba ng biyahe, naiinip rin yung bata, no? Lalo na yung sa matagal na pag-uupo man lamang, medyo maiinip siya at maiirita at talagang mangungulit at gustong may gawin. No? Alam naman natin, lagi ang kabataan mahilig sa laro. No? Maaring magdala yung magulang ng mga bagay na para makapagbigay ng konting entertainment habang bumabiyahe. No? Pwede kung nga rin, yung bata may paboritong manika o kaya isang laruan, no? Na pwedeng bitbitin, so pwede na natin pabitbit yan sa bata para at least may ginagawa siya. Nakalerto na ang iba't ibang sangay ng pamahalaan na pwedeng lapitan sa pagsiguro ng kaligtasan ng inyong mga anak sa biyahe. At kung kakailanganin ng serbisyo medikal para sa inyong mga kasamang bata, i-dial lang ang Red Cross Hotline 143.